Astig ang pangalan, di ba? GE Vernova Siam HA. Kahit parang tunog Italian na sports car na hinaluan ng chemical element, ang GE Vernova Siam HA ay isa talagang gas turbine at napaka-imposanteng makina. Sa buong lakas, kayang sumipsip ng kompresor ng sapat na hangin kada 10 segundo para mapuno ang Goodyear blimp. Ang malaking dami ng hangin ay pinipiga, hinahalo sa natural gas, sinisindihan at ibinubuga sa turbine blades na umiikot ng napakabilis kaya lumalampas sa sound barrier ang mga dulo ng mga ito. Ang pinaikot na baras ay nakakabit sa generator na nagbibigay ng kuryente para magpailaw ng isang lungsod. Maaring hindi ito mukhang exciting, pero exciting talaga ito. Gumagawa kami ng video tungkol dito. Ang Siam HA2 ay isa sa pinakamakapangyarihang heavy-duty gas turbines na nasa komersyal na operasyon sa buong mundo. Ang isang planta sa Malaysia na may dalawang ganitong makina ay may kapasidad na 1,440 at 40 megawatts na ayon sa GE, sapat para sa hanggang 3 milyong tahanan. Ngunit ang kwento nito ay nasa kakaibang sanggandaan. Nasangkot ang seryeng HA sa isang malaking krisis sa mga blade dahil sa turbina na nagkaaberya sa Texas noong Setyembre 2018 na nagresulta sa inspeksyon at pagkukumpuni ng mga planta sa iba't ibang kontinente. Unang pumasok sa komersyal na operasyon ang Siam HA2 sa Track 4A Power Station ng Malaysia kasabay ng commissioning campaign at pagdating ng COVID-19. Depende kung sino ang tatanungin mo, ito ay pinakamataas na antas ng gas turbine engineering, flexible na tulay sa mas malinis na grid o huling dakilang monumento sa pagsusunog ng fossil fuel para sa kuryente. Tingnan natin paano ito ginawa at anong mga problema ang lumitap. At ano ang susunod para sa pinupuring Siam HA? Ang karera lampas 60. Ang 60% ay parang 4 na minutong milya para sa gas-fired power. Sa halos buong ika-20 siglo, itinuturing ng mahusay at pambihira ang combined cycle plant na nakakabago ng kalahati ng enerhiya ng panggatong nito sa kuryente. Lampasan ng 60% ay nangangahulugang kumuha ng halos 20% dagdag na kuryente mula sa parehong gas na napakahirap gawin. May insentibo ang tao na gawin ito dahil bawat maliit na bahagi ng puntong lampas sa 60% ay katumbas ng 10-10 milyong dolyar sa buong buhay ng planta. Ang GE Vernova ay isa sa pinakamalalaking kumpanya sa mundo sa teknolohiya ng enerhiya. Naging independente ito noong Abril 2024 matapos hatiin ng General Electric sa 3 at ang aviation business ay naging GE Aerospace. Ang GE ay bahagyang nagmula sa Edison General Electric na itinatag ni Thomas Edison. Ang Vernova ay mula sa Verde, Verdan at Nova, Latin ng Novus o bago, na layuning maglarawan ng bagong panahon ng mas mababang carbon na enerhiya. Bagamat maaring maging controversial ito sa bidyong ito, gaya ng makikita natin, manatiling nakatutok. Ang GE Vernova ay gumagawa ng gas at wind turbine, grid equipment at power systems. Paulit-ulit nang nagtala ng record sa combined cycle efficiency na lampas 60% ang mga makina ng HA class at ang Siam HA2 plant ay may rating na lampas 64%. Unang seryosong pagtatangka ng GE na makamit ito ay nangyari sa Wales sa simula ng ika-21 siglo. Ang Baglanday plant malapit sa Port Talbot na binuksan noong 2003 lang ay gumamit ng isa sa unang H-class turbine ng kumpanya at pinatunayan na kaya talagang makamit ang mas mataas na firing temperatures para sa efficiency na yon. Pinalamig ang mga talim gamit ang singaw sa panloob na lagusan. Pinananatiling buo ang metal sa mainit na bahagi. Ngunit kailangan ng komplikadong tubo sa pagitan ng steam cycle at turbine. Gumana ang sistema pero pinanghinaan ng loob ang mga mamimili at kakaunti lang ang gumamit ng steam-cooled H sa labas ng ilang piling planta. Noong unang bahagi ng dekada 2010, nagdesisyon ang mga GE engineers sa Greenville, South Carolina at Belfort, France ng ibang paraan na tinawag nilang HA, ibig sabihin High Efficiency Air Cooled. Ang ideya ay alisin ang steam-cooled hot section at bumalik sa air cooling pagkatapos ay bawiin ang nawalang margin gamit ang mas mataas na firing temperatures, mas magagandang super alloys, pinahusay na thermal barrier coatings at mas mahigpit na tolerances sa bawat blade at vane. Simpleng plumbing, mas kaunting interfaces at turbine na madaling install at patakbuhin ng utility nang walang espesyal na support system. Ang pagdevelop ay humugot sa mga dekada ng trabaho ng GE sa mga nauna nitong F at H-class turbines. Isinagawa ang full load validation program sa off-grid test facility ng GE sa Greenville kung saan sinubukan ang Siam HA mula Oktubre 2014 hanggang Marso 2015 sa iba't ibang kondisyon. Noong Hunyo 2015 sa Belfort, ginanap ang pampublikong pagpapakilala.
Si Emmanuel Macron, noon ay ministro ng ekonomiya ng Pransya, ang nagpakilala sa unang Siam HA turbine para sa bagong combined cycle plant ng Electricité de France sa Busham, Hilagang Pransya malapit sa Belgium. Simboliko, ang planta ng Bushams ay nasa tabi ng lumang istasyon ng uling napapalitan ng bagong gas block, malinaw na halimbawa ng pagpapalit ng luma ng bago. Ang unang henerasyon ng Siam HA ay tinawag na Siam HA1 sa isang malikaing paraan. Gumana na ang Beauchamp sa unang bahagi ng 2016 at nakuha ng GE ang mga numerong gusto nito sa loob ng 10 taon. Sa test na sinaksihan ng isang independenteng tagamasid, umabot sa 62.22% net efficiency ang planta sa corrected output na halos 574 na megawatts. Ipinakita rin nito ang 600 at 5 megawatts na pinakamataas na net output at kinilala ng Guinness World Records bilang pinaka-episyenteng combined cycle power plant sa mundo. Parang maliit ang 1% ng efficiency. Pero sa 30 taong operasyon ng planta na tuloy-tuloy nagsusunog ng gas, malaki ang epekto nito. Sa antas ng Beauchamps, ang 1% na ito ay tumutumbas sa milyong cubic meters ng natipid na gas at bawas sa carbon dioxide emissions bawat megawatt-hour kada taon. Napansin ito ng mga utility companies at kakompetensya ng GE. Ang tagumpay ng Beauchamps ang nagtakda sa HA platform bilang pamantayan at sa GE, nagdulot ito ng bagong problema. Napatunayan ng Siam HA1 ang konsepto. Ang susunod na hakbang ay ang mas malaking bersyon ng parehong arkitektura na magpapadaan ng mas maraming hangin sa mas malaking kompresor at maglalabas ng mas maraming megawatts sa bawat unit. Ang mas malaking bersyon na iyon ay naging Siam HA2. Paano gumagawa ng kuryente ang nakatigil na jeep? Balikan natin, paano gumagana ito? Pwede? Alisin ang housing at generator at matitira ay parang makina sa ilalim ng pakpak ng pampasaherong eroplano. Hinihigop ang hangin sa harap, pinipigay ito ng sunod-sunod na hilera ng compressor blades, hinahalo sa natural gas sa isang bilog ng mga kombustor at saka sinisindihan. Dumadaan ang mainit na gas sa mga blades sa shaft, pinaikot ito ng libu-libong beses kada minuto habang lumalawak at lumalamig. Pinapagana ng shaft ang kompresor sa harap para ituloy ang air cycle at isang generator sa dulo na ginagawang kuryente ang pag-ikot. Ang pangunahing ideya ng thermodynamics ay tulad ng ginawa ni Frank Whittle at Hans von Ohain sa pagpapaandar ng eroplano noong dekada 30. Habang ang makina ng eroplano ay lumilika ng thrust gamit ang mga bahagi nito, ang Siam HA naman ay dinisenyo para gumawa ng lakas na pampaikot sa shaft. Ang shaft ang nagpapandar sa generator na nagpapadala ng kuryente sa grid sa halip na itulak ang eroplano sa himpapawid. Kapag pinatakbo mo lang ito, simple cycle operation ang tawag ng mga inhinyero. Ang Siam Hadlawa ay nagbibigay ng humigit kumulang 571 megawatts sa ganitong paraan na may tinatayang 44% thermal efficiency. Ang natirang enerhiya mula sa fuel ay lumalabas sa exhaust stack bilang mainit na gas na higit 600 Celsius. Dito, pumapasok ang ikalawang bahagi ng planta. Pumapasok ang exhaust sa heat recovery steam generator para gumawa ng singaw sa ikalawang turbina. Depende sa planta, pwedeng magpaikot ang gas at steam turbines na magkahiwalay na generator o magbahagi ng isang shaft at generator. Sa 1x1 configuration ng GE, ang Siam HA2 ay kayang magsuporta ng combined cycle block na rated sa 800 at 38 megawatts at 64.1% net efficiency. Mahirap isipin kung gaano kalaki ang hardware na ito hanggat di ka tumatabi dito na malabong mangyari. Kaya narito ang larawan. Ang Siam HA turbine ay 12 metro ang haba at 450 toneladang bigat katulad ng fully loaded Airbus at 380. Dahil sa laki nito, kinailangang ipadala mula Belfort gamit ang espesyal na mga bago ng tren at barge dahil walang truck na kayang magdala nito. Sa loob, talagang matindi ang mga kondisyon. Ang temperatura ng pagpapaputok sa mainit na bahagi ay lumalagpas sa 1,500 degrees Celsius na katumbas ng 2,732 degrees Fahrenheit o mas mainit pa kaysa sa level ng pagkatunaw ng nickel-based superalloys na pinaguhulmahan ng mga talim. Buhay ang mga talim dahil guwang ang mga ito at may mga daanan ng pagpapalamig sa loob na binutas at inihulma. Ang compressed na hangin na kinukuha mula sa mga naunang yugto ng mismong turbina ay dumadaan sa mga daanan at lumalabas sa maliliit na butas sa talim na nagbubuo ng manipis na protektibong pelikula. May ceramic thermal barrier coating na inispray sa ibabaw ng metal na halos isang bahagi lang ng milimetro ang kapal at nagsisilbing insulasyon ng alloy sa gas. Samantala, ang mga dulo ng talim ay gumagalaw sa bilis na humigit kumulang 1,200 milya bawat oras. Halos Mach 1.5 ito sa antas ng dagat, mas mabilis kaysa karamihan ng fighter jet sa taas. At tuloy-tuloy nila itong ginagawa ng ilang buwan bago ma-inspeksyon.
Kailangan ng napakahigpit na mga tolerance para mapanatiling maliit ang agwat sa pagitan ng umiikot na talim at nakatigil na pambalot. Kung masyadong maliit ang agwat, may panganib na magdikit ang mga bahagi kapag uminit at lumaki ang mga ito. Kung masyadong malaki naman, makakatakas ang mainit na gas sa paligid ng dulo ng mga talim na nagpapababa ng bisa. Kailangang balansin ng eksakto ang malaking rotor para maiwasan ang matinding panginginig na mapanira. Ang Yamaha ay may daan-daang sensor na nagmomonitor ng panginginig, temperatura, presyon, agwat sa dulo ng talim at komposisyon ng tambutso. Nagbibigay ito ng data sa control system para ayusin ang daloy ng gasolina at hangin ilang beses bawat segundo. Makikikita ng control room operator sa GE Vernova monitoring centers ang real-time data kahit daan-daang milya ang layo o mula pa sa ibang kontinente. Nasa likod ng pinaikling tawag sa jet engine na nagpapatakbo ng lungsod ang pisika ng makina ng eroplano. Ang pag-aangkop para sa nakapirming paglika ng kuryente ang dahilan kung bakit ang isang shaft na umiikot sa isang gusali sa Pransya o Malaysia ay kayang magpailaw ng isang metropolis. Mas malaking taya sa likod ng Yamaha 2. Tugma ang record ni Bouchard sa inaasahan ng GE. Sa loob ng 2 taon mula nang may komisyon ng planta, ipinadala na ang mga HA-class turbina sa Nishi, Nagoya, Japan, kung saan ang Chubu Electric ay nagtatayo ng isa sa pinakamalaking combined cycle na istasyon sa mundo. Kasama rin ang mga bagong gas plant sa buong US mula Pennsylvania hanggang Texas. Sumunod ang mga order mula Taiwan, Punjab sa Pakistan at mga site sa China. Noong 2017, ipinagmamalaki ng GE ang 12-12 ng HA unit na naibenta o nasa serbisyo na naging pangunahing produkto ng kanilang power division. Pero ang GE Power, na siyang kilala noon bago naging GE Vernova noong 2024 ay pumasok sa isang kompetisyon sa larangan ng engineering. Ipinopromote ng Mitsubishi Hitachi Power Systems ang J-Class turbines nila habang gumagawa ng advanced na makina ang Siemens. Bawat ika-10 bahagi ng porsyento ay naging isang matinding sandata sa marketing. At bawat malaking bagong kontrata ay matindi ang labanan. Kailangang mapanatili ng GE ang kanilang momentum at nagawa nila ito noong Oktubre 2017. Inanunsyo ng kumpanya ang mga pinahusay na bersyon ng HA family, ang Siyam HA2 at Pito HA2 na parehong may deklaradong combined cycle efficiency na higit sa 64%. Ang muling disenyo ay nagtulak ng mas maraming hangin sa mas malaking kompresor, tinaasan ang firing temperature at inayos muli ang cooling ng hot section para kayanin ito. Ang Yamaha 2 ang nangunguna sa hanay na may rating na mga 571 megawatt sa simple cycle at mahigit 800 megawatt sa combined cycle block. Napakaakit-akit niyan para sa utility company. Ang isang Yamaha 2 block ay maaring pumalit sa dating 2 mas maliliit na turbine na may mas kaunting pundasyon na kailangang gawin, mas kaunting auxiliary systems na kailangang ikabit at mas maliit na crew para patakbuhin ang buong sistema. Naging problema rin ang konsolidasyon dahil kapag isang shaft lang ang naglalabas ng output ng dating maraming unit, kapag pinatigil ito sa operasyon, mawawala rin ang buong block. Kailangan planuhin ang mga scheduled outage batay sa demand ng grid ilang buwan bago ito mangyari. At kapag nagkaroon ng hindi inaasahang aberya, mawawala agad ang kapasidad na katumbas ng isang lungsod sa sistema sa loob lang ng ilang segundo. Ang 9Ha2 ay konektado rin sa mas malaking pustahan ng kumpanya. Noong 2015 binili ng GE ang negosyo ng kuryente ng Alstom sa halagang $10 bilyong kabilang ang steam turbine, grid at mga serbisyo nito. Ang pinagsamang kumpanya ang pinakamalaking tagapagtustos ng kagamitan sa paggawa ng kuryente sa mundo at inaasahan nilang magpapatuloy ang mataas na demand para sa high efficiency gas turbine hanggang dekada 2020. Si Jeff Immelt, CEO ng GE noong kasunduan sa Alstom, ay inilaan ng malaking bahagi ng kinabukasan ng kumpanya sa pag-asang magkatotoo ang demand na yon. Mahalaga ang 9Ha2 sa estratehiyang yon. Ito ang unit na nais ng GE na piliin agad ng mga utility company sa pagpaplano ng bagong gas plant at magiging pamantayang paghahambingan sa Mitsubishi at Siemens. Dahil sa sobrang pagtulak sa platform na yon, halos wala nang natirang puwang para magkamali sa mainit na bahagi. Bawat pagtaas ng init sa combustor at bilis sa dulo ng talim ay nagpapabigat ng trabaho sa mga piyesang malapit sa apoy. Ang unang susubukan sa aktwal na operasyon ay ang Stage 1 turbine blades, ang unang hanay ng talim na tinatamaan ng mainit na gas mula sa combustor at pinakabugbog sa mainit na seksyon. At doon nagsimulang magkaroon ng ilang problema. Nang pumalya ang mga talim. Noong Setyembre 2018, naging malaking problema ng 4 na 7HA na turbina ang pinatigil dahil sa oksidasyon ng mga first stage turbine blade sa planta ng Exelon sa Colorado Bend 2 at Wolf Hollow 2 sa Texas. Ang mga apektadong talim ay nagkaroon ng problema sa oksidasyon na nagdulot ng mas mabilis na pagkasira kaysa inaasahan.
Ayon sa GE, natukoy nilang issue noong 2015 at milutas ito sa paggamit ng dating paraan ng paghuhulma na gamit din sa ibang modelo ng turbina. Isang unit sa Texas ay nakaseryosong sira sa talim kaya inalis ang turbina sa serbisyo. 4 na 7HA na turbina sa Texas ang ipinasara para kumpunihin at di nagtagal, umabot din sa ibang bansa ang mga hakbang na ito. Matapos nito, natuklasan ng Reuters na hindi bababa sa 18 HA turbina ang ipinasara o ipapaayos ang mga talim. Ngunit tumanggi ang GE na ibigay ang kabuuang bilang ng buong fleet. Para sa mga operator, malaki syempre ang naging abala ng pangyayaring ito. Bawat apektadong hablok ay katumbas ng daan-daang megawatts na pansamantalang hindi magagamit. Sa huli, naglaan ng GE ng $480 milyong para solusyonan ang mga problema sa talim ng kanilang mga fleet na 7H, 9H at 9FB. Dalawang magkaibang direksyon ang tinahap ng engineering ng GE. Sa maikling panahon, gumawa ang kumpanya ng mga pamalit na talim na may binagong komposisyon ng patong at binagong paraan ng paglalagay nito at ipinadala agad ang mga iyon sa mga apektadong operator ng kasing bilis ng kaya ng casting line sa Greenville. Sa paglipas ng panahon, inayos ang disenyo ng mainit na bahagi, binago ang pamamahagi ng cooling air sa ibabaw ng talim at ang pagdikit ng thermal barrier sa metal. Pagkatapos maayos, unti-unting nagbalik sa serbisyo ang fleet sa buong 2019 at wala nang naiulat na malalang pagkasira ng talim. Pero mas mahirap ayusin ang pinsalang dinanas ng kumpanya. Mahigit 1 taon nang nalulugi ang GE Power bago nagkaproblema sa talim. Humina ang global gas turbine market habang dumarami ang kontrata sa hangin at solar ng utility companies. Nahuli sa schedule at lumampas sa budget ang integrasyon ng Alstom at nagkaroon ng 22 bilyong goodwill write-down ang dibisyon noong Oktubre 2018 kaugnay ng mga asset ng Alstom. Dumagdag pa rito ang krisis sa talim. Kasabay nito, nagpalit din ng pamunuan ang GE. Tinanggal ng GE board si John Flannery bilang punong ehekutibo noong Oktubre 1, 2018, 14 na buwan matapos niyang pumalit kay Jeff Immelt. Pinalitan siya ni Larry Colt, ang unang tagalabas na namuno sa GE sa 126 na taon ng kumpanya. Naman na ni Colt ang isang humihinang power division at isang pangunahing linya ng produkto na kakayanig lang ang reputasyon sa pagiging maaasahan. Kasama sa pagbabawas ng tauhan ang Belfort, ang pabrika sa Pransya na gumagawa ng HA family at binisita ni Macron 3 taon nang nakalipas. Noong Mayo, 2019, inanunsyo ng GE ang plano nitong tanggalin ng humigit kumulang 1,000 trabaho sa lugar na halos 1/4 ng kanilang manggagawa. Nagwelga ang mga unyon sa Pransya, ipinatawag ng gobyerno ang mga executive ng GE sa Paris at umabot ng ilang buwan ang pampulitikang pagbatikos. Ang mga Pranses, nagwewelga? Ang plantang dating ipinagmamalaki ng GE bilang patunay ng pangako ng GE sa pagmamanupaktura sa Europa ay ngayon naging malinaw na pasanin dahil sa nagbago ng merkado. Unang pagsindi habang naka-lockdown. Hindi sa Belfort o Greenfield nagmula ang senyales ng pagbangon. Mula ito sa reclaim na lupang industrial sa Timog Baybayin ng Johor kung saan itinatayo ng isang Malaysian utility ang unang komersyal na tahanan ng Shamha 2. Tinawag ang proyekto na Track 4A na kalaunay ipinangalan na Sultan Ibrahim Power Plant bilang parangal sa pinuno ng Johor. Matatagpuan ang site sa Pasir Gedong, isang industrial na pantalan na sapat ang lapit sa Singapore, kaya tanaw ang skyline ng lungsod sa kabila ng kipot kapag maaliwalas ang panahon. Nakuha ng CTCI Corporation ng Taiwan ang kontrata sa engineering, procurement at construction, habang GE ang nagsupply ng 2 Sham HA2 turbines para sa planta. Madali lang ang mga numero sa papel. May 2 turbine, 2 heat recovery steam generators at 2 steam turbine na may kabuuang 1,400 at 40 megawatts output. Ang halaga ng proyekto ay nasa 1.1 bilyon. Kapag natapos, ito ang unang operational na Shamha 2 plant sa mundo at pinakamalaking combined cycle block sa Malaysia. Naitala ng unang unit ang unang pagsindi nito noong Marso 2020, ngunit nagpatupad din ang Malaysia ng Movement Control Order bilang tugon sa pandemya ng COVID-19 sa parehong buwan. Naantala ang internasyonal na biyahe, akses sa mga espesyalista, supply chain at nagpatupad ang Singapore ng circuit breaker restrictions noong Abril. Hindi tuluyang huminto ang proyekto, ngunit naging imposible ng sundan ang orihinal na commissioning plan. Sabay-sabay huminto ang supply chain sa site, pati GE specialist mula France at US na mag-supervise ng commissioning at paikot na shift ng CTCI subcontractors. Problema, ang commissioning ng Shamha 2 ay hindi basta mapapatigil. Kailangang tugma ang blades at seals sa tsak na kondisyon ng gas. Kailangan ng control system ng live tuning habang may load. At kailangan dahan-dahang subukan ang bagong generator sa grid ng ilang linggo. Kung alis kami, lalampas sa kontraktual na petsa ang schedule ng operasyon at magkaka-penalty. Isang improbisadong commissioning campaign ang isinagawa ayon sa pabago-bagong patakaran sa pampublikong kalusugan.
Ang GE engineers sa Greenville at Belfort ay kumonekta sa control system ng planta sa pamamagitan ng mga secure na remote link at ginabayan ang Malaysian technician sa proseso gamit ang video calls madalas ng alas 3 ng umaga para tumugma sa oras ng mga inhinyero. Ang lokal na manggagawa ay mas marami pang nagawang trabaho kaysa sa plano. Pinabilis ng CTCI ang training para sa Malaysian technician, electrician at turbine operator at nagpatupad ng mahigpit na zoning sa work groups para maiwasan ang pagtigil ng proyekto kung may positibong kaso. Standard na ang personal protective equipment sa turbine building nitong mga buwan. Inayos ang crew rotation batay sa quarantine kaysa sa shift pero nanatili pa rin ang schedule. Nagsimula ang Unit 1 ng komersyal na operasyon noong Enero 1, 2021 at Unit 2 noong Pebrero 11. Ang planta ay kayang mag-supply ng kuryente sa halos 3 milyong tao o 1/10 ng populasyon ng Malaysia mula sa Pasirgedong. Noong Nobyembre 2021, itinanghal ng Power Magazine ang Southern Power Generation Plant na planta ng taon. Ang Siam Hadlawa mula sa Belfort Slide Deck ay naging gumaganang bloke sa grid ng Malaysia kahit pa sa pinakamalalang commissioning conditions na naranasan ng industriya kamakailan. Ang tulay na may takdang oras. Matapos ang Malaysia, patuloy pang nadagdagan ang mga order. Pinili ng Jawa 1 Power Station sa Indonesia ang dalawang Siam Hadlawa turbine para sa 1,760 megawatt na combined cycle plant, kasunod ng iba pang HA-class project sa Asia at Persian Gulf. Nang operational na ang Jawa 1, binagwa na rin ng kumpanyang nagbebenta ng mga turbine ang kanilang sarili dahil dito. Noong 2021, inanunsyo ng GE ang paghahati sa tatlong negosyo. Noong Abril 2024, inihiwalay ang Power Renewables at Grid Divisions bilang GE Vernova at inilista ito sa New York Stock Exchange bilang isang hiwalay na kumpanya. Nailipat din ang HA platform bilang pangunahing produkto ng gas power business ng bagong kumpanya. Nagbago ang papel ng Siam HA2 para sa mga utility mula na mag-record si Beshan noong 2016. Dati, ang sales pitch ay tuloy-tuloy na base load na may pinakamataas na efficiency. Ngayon, binibigyang diin ng flexibility. Ang Siam Hadlawa sa combined cycle ay umaabot ng full load sa 28 hanggang 30 minuto mula warm start. Kaya magpanatili ng matatag na output kahit 30% ng rated capacity at mabilis bumalik sa taas kapag nagbago ang demand o panahon. Ibinibenta ng GE Vernova ang park mode na nagpapaikot sa turbine gamit ang kaunting fuel at handang mag-full load agad kapag humina ang hangin o natakpan ng ulap ang solar field. Ang flexibility na yan ang dahilan kung bakit ang mga grid planner sa mga bansang nagdadagdag ng maraming wind at solar ay patuloy pa ring bumibili ng mga unit na ito. Ang modernong combined cycle plant ay naglalabas ng 350 hanggang 400 kilo ng CO2 kada megawatt hour. Samantalang, 900 kilo naman sa typical na coal plant. Ang pagpapalit ng coal block mula 19 at 80 S ng Siam Hadlawa ay higit kalahati ang binabawas sa emissions kada unit ng kuryente. At ang mabilis na pagrampa ay nagpapahintulot sa grid na tumanggap ng mas maraming renewables nang hindi umaasa sa mas mababagal at mas maruruming reserba. Ang isang Siam Hadlawa na inilagay sa operasyon noong 2024 ay may disenyo na tatagal ng humigit kumulang 30 taon. May sariling buhay ang mga gas pipeline, LNG terminal at pangmatagalang kontrata sa supply na ginawa para rito. Ang bawat malaking bagong planta ay nagsisiguro ng tuloy-tuloy na paggamit ng fossil fuel hanggang sa dekada 2050 panahong target ng karamihan sa kliyente nitong bansa ang net zero. Ang net zero senaryo ng International Energy Agency ay nananawagan na dapat bumaba ng malaki ang pagbuo ng kuryente mula sa gas na walang pagbawas sa emisyon sa parehong panahon. Ang sagot na binanggit ng GE Vernova ay hydrogen. Ang HA platform ay binebenta bilang kayang magsunog ng halo ng natural gas at hydrogen. Sa ngayon, ang mga combustor ay kwalipikado para sa hanggang 50% hydrogen ayon sa volume at may planong maabot ang 100% hydrogen capacity kasama ang mga kinakailangang upgrade sa combustor at fuel supply. May ilang proyekto tulad ng Intermountain Power sa Utah na ginagawa para sa conversion na ito. Ang hamon ay ang fuel supply. Ang pagsunog ng hydrogen sa Siam HA2 sa malaking sukat ay nangangailangan ng produksyon ng green o low carbon hydrogen, dedikadong pipeline o on-site electrolyzers at storage na akma para sa gas na madaling tumatagas kumpara sa natural gas. Wala pang infrastruktura ngayon para suportahan ang fleet ng HA turbines sa ganitong kalaking saklaw. Kung ano ang mangyayari sa mga plantang ito sa susunod na 2 dekada ay mas nakasalalay sa mga pulisiyang ginagawa tungkol sa kanila kaysa sa engineering. Ang Siam Hadlawa ay maaring maging flexible na tulay sa low carbon grid o stranded asset na may utang pang binabayaran kahit hindi na pwedeng sunugin ng mga operator nito ang fuel nito.
Ang Siam H2 ay may mahabang pamana, ang dekada-dekadang paghahangad ng mas mataas na efficiency na dumaan sa Bagan Bay at Beshan. Ang krisis sa blade na nagdulot ng inspeksyon at pagkukumpuni sa buong HA fleet sa gitna ng mga pagsubok ng GE at ang commissioning ng Pasir Gedong noong pandemya na naglagay ng unang komersyal na Siam HA2 plant sa grid ng Malaysia. Naabot ang mga tagumpay sa engineering. Ang isang Siam H2 ay kayang makapag-produce ng humigit kumulang 571 megawatts mag-isa, habang ang isang combined cycle block ay maaring umabot sa humigit kumulang 838 megawatts. Ginagawa ito habang kinokontrol ang matinding init, presyon at puwersang umiikot sa makina na inaasahang tatakbo ng maaasahan ng libu-libong oras. Ang magiging kahulugan ng Siam H2 sa 50 taon ay nakasalalay sa mga desisyong ginagawa ngayon sa mga kabisera, hindi sa GE. Backup ng kuryente para sa grid na malakas sa renewable, tulay na pwedeng gumamit ng hydrogen basta may tamang fuel at upgrade sa combustor, o kaya'y pinakahuling rurok na malalaking fossil fuel turbine. Ang GE Vernova Siam H2 ay dinisenyo para mas epesyenteng magsunog ng fuel habang nagdedesisyon ang mundo kung hanggang kailan ito gagamit ng fuel. Salamat sa panonood!